Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365-day devotion with Pastor Russell Capo. Ang topic po natin for today is kaya ba natin baguhin ang tadhana? And may concept po ito na decrease of God. And may kita, ito po yung concept nun. The decrease of God, His internal purpose according to counsel of His will, hereby for His own glory, He ordained whatsoever comes to pass. Westminster Shorter Catechism. And makita po natin ito sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Sa Tagalog naman po, na siya sa atin iniligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag ni hindi ayon sa ating gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa simulan ang mga panahon. Ngayon naman po i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic pa natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, God decrees are internal. Ang Panginoong Jesus ang siya lang makakapagbigay sa atin ng internal sa buong mundo. Internal na yung internal life, pagkagaling lang yung lahat sa Panginoon. Siya ang mag-i-desisyon din kung magkakaroon tayo ng walang hanggang buhay at walang hanggang yung mundo bagad. Ngayon naman sa second teaching, God's decrees are made slowly by His decision. Yung mga decision natin sa buhay, it's not all about ourselves. Ginagawa yun ng Panginoon dahil kaya niyang baguhin yung mga nasa isip natin. Ganoon na rin yung mga bad spirit or yung mga kalaban na gumugol sa'yo. Kaya pahintuin lahat yan ng Panginoon sa pamamagitan lamang niya. Ngayon naman sa third teaching, God's decrees are direct toward His glory. Yung Panginoon hindi lang siya nagpapasa kung paano mo siya pananampalatayaan. Siya yung magdadirect or magpapakilala sa iyo ng sariling siya. And through that, we should glorify Him. Ngayon naman sa application na tayo, level up in faith by ABC. First application, accepting that life is not about you. Kailangan natin tanggapin na sa buhay natin, hindi lang sa atin to, kung hindi sa Panginoon yung buhay natin. Nabubuhay tayo ng dahil sa Kanya. May hininga tayo dahil sa Kanya. I think we should glorify Him because of that. Dahil siya nga lang yung nagbibigay ng buhay sa atin, diba? Sa second application naman, believing that God is good, wise, and sovereign in all His decisions. Maniwala tayo na ang desisyon ng Panginoon ay siya makakapagpabuti sa atin, hindi yung dadalhin niya tayo sa kapahamakan. Ngayon naman sa third application, committing all your life to glorify God in all situations, in all times. We should glorify Him sa kahit anong paraan or sa kahit anong nararamdaman natin sa araw-araw or sa pinagdadaanan natin sa buhay araw-araw. Kasi nga, siya yung nagbibigay ng buhay natin. We should glorify Him. Ngayon naman sa discussion na po tayo, how can we glorify God in both good and difficult situations? Mas maganda nga na i-glorify natin yung Panginoon, lalo na kung nasa lowest point tayo ng buhay natin, dahil siya lang yung makakaintindi sa kung anong meron tayong nararamdaman. Siya lang yung makakaintindi kung bakit tayo nakakaramdam ng ganang bagay, dahil siya lang din naman yung nagpapahintulot na mangyari yun. By that, kailangan natin i-glorify yung Panginoon kahit nasa highest point tayo ng buhay natin or nasa lowest point tayo ng buhay natin. Ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.